Unin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin patuloy bibigay ng buhay. Ito po'y buhay na ganap at kaysa siya na sa Panginoong Kristo lang natin matatagpuan. Sa araw pong ito, tayo po ay manalangin saglit para sa ating pag-aaralan at magbubulay-bulayan ng mga salita ng Panginoon. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong basbas sa amin habang kami po ay nakikinig. Banal na Espiritu, pangunahan mo kami sa iyong katotohanan, sapagkat sabi mo, pag nalaman namin ang katotohanan siya magpapalaya sa amin. Basbasan mo po kami lahat, Panginoon, upang patuloy maintindihan at maunawaan at ma-apply sa buhay namin ang iyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking mababahagi ay nandito po sa Proverbs chapter 8, verse 35, or Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 35. Babasahin ko po muna sa New King James Version. For whoever finds me, find life, and obtain favor from the Lord. Sabi naman po sa wikang Tagalog, ang Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 35. Sapagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Puri na pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating mga pag-aaral ay pinamagatan po ni Lord, finding Jesus is the solution of all problem. Pagkasumpong kay Jesus, ang solusyon sa lahat ng problema. Mga magulang, mga kapatid, mga kababayan, ang problema po ay talagang hindi po natin may iwasan. No? May mga unexpected problem, unavoidable problem, kasi nandito po tayo pa sa mundo. Life here on earth is not perfect. Naalala niyo po yung dating pagtuturo na tinuro po ng Panginoon. Kahit may problema, huwag masiraan ng loob. Ngayon, bakit hindi ka dapat masiraan ng loob? Kasi ang Panginoong Kristo ang nagbibigay ng solusyon. Since kanya ang solusyon, kinakailangan lahat ng tao na namumroblema sa buhay ay kinakailangan matagpuan siya. The word in Tagalog says, makasumpong. So, sa kanya ay makatagpo. Kaya po patuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos upang siya'y masumpungan, upang siya'y makilala, tanggapin, panampalatayanan, at sundin ang kanyang kalooban. Kasi sabi sa Tagalog, sabi rito, pag nakasumpong tayo sa Panginoon Kristo, magkakaroon tayo ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang makakamtan. Ano bang kalooban ni Yahweh? Ang kalooban ng Panginoong Diyos na si Yahweh ay ang lahat ng problema natin kinakaharap ay solusyonan. Actually, pag tinignan niyo po ang Biblia, from Old to New Testament, lahat ng problema ng mga lingkod ng Diyos, siya pa rin ang tumulong para magkaroon ng solusyon. Kaya mapalad ka at mapalad ng isang taong tumanggap sa Panginoong Kristo, pagkat siyang solusyon sa lahat ng mga problema nating kinakaharap at ang mga problema pandarating. Alam ba, katulad ngayon ng gera dito sa Israel, between dyan sa may Gaza, Palestina, di ba? Ang solusyon lang niya si Jesus, hindi ho religion. Okay? Maaari hindi, wala ka doon. Ano bang gera sa buhay mo? Ano bang gulo? No? Gulo ng mga masalmalot na buhay, away ng away. Iba naman, masyadong nalulugmok dahil sa kakulangan sa buhay, di ba? Laging short, laging kapos. Ano ba? Kailan mo masusolusyonan ng kahirapan namin? Kailan mo masusolusyonan sakit karamdaman namin, di ba? At alam niyo po, mapalad po tayo because sabi ng Panginoon, kapag natagpuan natin siya, nasumpungan natin siya, at isinuko natin ang buhay natin sa Kanya. Siyempre, alam nga naman, nakilala mo ng solusyon sa buhay, nakilala mo ng solusyon sa lahat ng mga problema mo, hindi mo po siya tatanggapin. Kaya pinapatanggap sa atin ang Panginoong Kristo sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng tunay na buhay. Whoever finds me, finds life. At ang life na yan, yun yung nandoon sa John chapter 10, verse 10, letter B. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. At bukod pa dyan, sabi rin sa bandang baba, and obtains favor from the Lord. So, makakatanggap ka ng araw-araw na pabor ng Diyos. Yung bang kahit magulo sitwasyon, you ask, Lord, can you give me a favor na maging maayos to? Yan. Bigat na bigat ka, Lord, can you give me strength and favor na makayanan ko to? Kasi meron tayong mga panalangin. Nagagamit natin pananampalataya natin. Nagagamit natin yung pagtitiwala natin. Paniniwala natin sa Panginoon. Tandaan nyo ha, paniniwala, pananampalataya at pagtitiwala. Kaya nga talagang totoo sabi ng Biblia, you have overcome. No? Whatever the problem, circumstances, or obstacle, hindrances pa yan sa buhay po natin. Kaya ho, nais ng Panginoon na siya po ay ating hanapin. Ang mga tao kasi ngayon, kung ano-ano hinahanap, di ba? Hinahanap ang pera,
Hinahanap ang matatalino, hinahanap ang mga yaman ng mundo. Iba pa nga, hinahanap mga isda. Kaya Finding Nemo tuloy. Hindi po Finding Nemo, Finding Jesus. As you find Jesus, all your problem will now have a solution. Sabi ng Panginoon. Now, bakit si Jesus ang solusyon? Di ba sa Isaiah chapter 9, verse 6 to 7, ipapanak isang sanggol. O, di ba? So, yan wala yung base. Ang Panginoon Kristo, tatawagin Emmanuel, di ba? Kataas-taas ang Diyos, di ba? Prinsipe ng kapayapaan. Okay? So, siya lahat ang may dala at nagdadala ng kapangyarihang solusyonan lahat ng problema natin. So, saan ka pa lalapit? Saan ka pa maghahanap? Kaya tagating doon sa John 14:6, pinaliwanag niya, di ba? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ano bang solusyon sa buhay na walang hanggan? Ano bang solusyon sa pagpapatawad sa kasalanan natin, di ba? Kaya pagdating doon sa Acts chapter 4, verse 12, pinaliwanag ng mga disipulo, o pinaliwanag ng mga apostol, walang binigay sa silong ng langit. O, sa ibabaw ng lupang kasalanan ng lupa. Kundi si Jesus para solusyon sa lahat ng problema natin. Diba? Ano ba ang mga naging problema natin? Una, nagkasala tayo. Napakalaking problema po niyan. Pero ano solusyon ni Jesus? Patawarin tayo. Pangalawa, nagkaroon tayo ng problema na paano tayo maliligtas? Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, binigyan tayo ng kaligtasan. Pangatlo, ang buhay natin naging magulo. Okay? Anong sabi ng Panginoon? Ang sinuman na kay Kristo ay ng bago ng nilalang. Mula sa lumang buhay, magulong buhay, miserableng buhay, binigyan tayo ng buhay na bago. Puno ng kapayapaan, kagalakan, kalakasan mula sa Panginoon. Pang-apat na naging problema ng tao na wala ng pagpapala. Tandaan nyo, dahil sa kasalanan. Okay? Pero sinolusyonan ng Panginoon. Kapag po tayo ay tumanggap sa Panginoong Kristo at ay nampalataya, sumunod tayo sa Kanya, di ba? Sabi niya, na bagamat siya'y mayaman, siya'y nagpakarukha upang tayo mga naghihirap ay sumagana sa buhay. Amen. So daan-dahan yan, unti-untiin, o iba naman, biglaan. Problema na ni Lord yan. Importante, problema natin, manampalataya, sumunod tayo sa Panginoon at patuloy siyang saliksikin. Hanapin sa ating buhay. Amen. Whatever the problems you have, small, medium, large, extra large, ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo, ang siyang solusyon. Okay? So, ang buhay mo ngayon mula sa mga kahirapan, mapapagpala ka na. Okay? Panglima, siya rin ay solusyon sa lahat ng pagkatagumpay sa anumang labanan ng buhay. So, ano ngayon ang mga labanan ng buhay na kinakaharap mo? War against poverty, war against weakness, sickness, diba? War against, what you call this, yung mga magugulong buhay, magugulong pag-iisip, yung mga nadidepress, na-oppress. Si Jesus po, bibigay ng kapayapaan, kapahingahan, sa ating mga buhay. In all aspect of our life. Spiritual, emotional, okay, physical, and financial. Kasi alam ng Diyos, kailangan pa natin. Okay? Na kung saan, hindi pa na magmukhang pera, magmukhang Diyos. Yung pera, blessing lang po yan dito sa lupa. We enjoy that. Ginagamit natin yan sa mga pagmimisyon, sa mga pangangailangan natin araw-araw, di ba? At pangangailangan ng pamilya natin, mga kapatid, na sumusobra na itutulong naman natin maging sa simbahan. That's why we give our tithes and our offering. Amin po ba? Kaya sabi niya, whoever finds me, finds life. Sinuportahan po yan ng Isaiah 55 verse 6. Ang sabi po rito, 55 verse 6, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. O, di ba? Inutusan tayo mula sa Old Testament, di ba? Hanapin mo. Seek God. Okay? Well, there's a time. Habang may panahon pa. Pag tinanong mo, panahon ba ngayon yan? Yes, kasi under grace tayo. Itong time na to, time to ng forgiveness, salvation, new life, blessing, and victory. Yan ang binibigay sa atin ng Panginoon. Inaalok niya nga yan eh. Amen? Kaya pinapatanggap naman sa atin. So pag sino man tumatanggi sa Diyos, naku po, tumatanggi sa pagpapala, tumatanggi sa solusyon sa mga problema. Kasi bakit? Sa Kawikaan chapter 8, verse 36, di ba pinag-aral natin 35, 36, ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Biro nyo yun, yung tumatanggi sa Diyos. Di ba? I'm talking about the God of the Bible. Kasi mayroong mga Diyos ng relihiyon. Hindi ito relihiyon. Ang pinapahanap sa atin, Diyos ng Biblia. Hindi ito Diyos ng relihiyon. Matagal na ko tayo may mga relihiyon, wala man tayong bagong buhay. Pero pag nakatagpo ka sa Diyos ng Biblia, tunay, buhay, nalagtas, napako sa krus, pinatawad tayo, mararanasan mo to. Kapatawaran, kaligtasan, bagong buhay, pagpapala, at pagtatagumpay.
Meron pang kasunod nun, ang napupot sa akin, iniibig ang kamatayan. Ayan, di ba? Ang kamatayan doon yung ayaw sa Diyos, nagagalit sa Diyos. Di ba? Marami mga tao nagagalit sa Diyos. Saan daw pupunta yon? Saan? Sa kamatayan, sa impyerno. Yung pinasabi sa Bible na second death. Kaya sabi nga ng Panginoon, hanapin natin siya. Hindi ang politiko, hindi ang mga mayaman, hindi ang mga inventor, hindi ang mga discoverer, hindi ang mga taong na sabi natin, makakatulong. Hindi po. Sapagkat ng tao po ay may hangganan. Napapagod, napupuyat, nag-iiba ugali. Pero ang Diyos ho, hindi napapagod, hindi napupuyat, at hindi po siya nagbabago. Kailanman. Pinagtsatsagaan niya tayo. Tayo nga lang ang nagbabago. Pero siya hindi yung nagbabago. Kaya ang lahat na nakasumpong sa kanya, talagang naayos po buhay. Bakit? Nasusolusyonan yung problema. Ako yung problema ko nung grabe. Hindi ko na alam paano magbabago. Pero sinulusyonan ng Panginoon. Because tinanggap ko si Jesus, ako po ay nabago ng Panginoon. Kaya nung siya po ay nagturo na, siya mismo sa Matthew chapter 7, verse 7, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo kay makatagpo. Kumatok kayo kay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi tatanggap, ang bawat humahanap ay makatagpo. Those who seek God will find God. Diba? At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Biro niyo po yun. Nasa Biblia pala yan. Kung saan ay pinapaliwanag sa atin ngayon ng Panginoon, tanggapin mo at hanapin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Now, paano ito i-apply? Ang application po nito ay nandito sa Kawikaan 8 verse 34. Yan. Ano po sabi po rito? Sabi rito, mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang, at palaging nakatitig. Sa English, ang application nito, how you find Jesus in your life. Number 1, listen to me. Makinig ho tayo sa salita ng Diyos. Sa yung mga care group, ito ngayon, nakikinig ka, yan. Nagsisik na yung soul mo, yung kaluluwa mo sa Panginoon. Nakikinig ka na. Yan. Sapagkat ang panampalataya, nagbumula sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Pag ikaw nakikinig na sa mga mensahe ng Panginoon, hinahanap mo ng kalooban niya. Pangalawa, watching daily. Yan, kaya meron tayong araw-araw na pagpapala. Inaabangan mo. Okay, tinitignan mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya you start to count your blessing every day. At the same time, watching, hindi ko na nangyayari. Sign na ba na malapit nang bumalik ang Panginoon itong gera na ito? Yes! So, kailangan maging watchful ka na. Para di ka madadaya ng kaaway, matagal pa. E di matagal ka pa magsisisi. E paano pag dumating ng Panginoon? Kaya nga pag tinignan nyo ngayon, it's time to repent. It's time to come back to the Lord. It's time to offer your life, and surrender your life para matanggap mo ang kaligtasan ng Panginoon na binigay sa iyo. Kapatawaran, bagong buhay, pagpapalat, pagtagumpay. Sa buhay, pag walang Diyos, di naman natin kaya magtagumpay, di ba? So, you must listen, you must watch, and last, you must wait. Yan. Huwag po kayo maiinip. Okay? Pag natagpo nyo ng Panginoon, tinanggap nyo na siya. Amen? Siyang solusyon, meron ka ng solusyon, aantayin mo na lang. Tandaan niyo po, mismo nagsabi, di ba? Humingi kayo kay bibigyan, humanap kayo makakasumpong, kumatok kayo kay bubuksan. Sapagkat si Jesus ang solusyon sa lahat ng ating mga suliranin sa buhay. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos sa kanyang salita na ngayon ay bibigay po sa atin ng kaliwanagan na kung saan ang ating mga problema ay masolusyon na. Yan ay walang ibang kundi si Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat. Aming Ama, sapagkat binigay mo si Jesus para sa amin na magkaroon ng solusyon ang aming mga suliranin habang nandito pa po kami sa lupa. Salamat sapagkat ito'y solusyon mula rito sa lupa hanggang sa langit na kung saan siya ang aming magiging tunay na daan, katotohanan at ang buhay, di na kami maliligaw, di na kami mawawala. At kailanman, Lord, kami ay nasa iyo ng piling. Salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa ngayon ay nakikinig at nanunood at nag-aantay. Salamat po. Pagpalain mo siya na ngayon ay naghahanap ng solusyon sa kanyang panghihina. Palakasin mo siya, Panginoon. Ikaw pong solusyon. Sa mga may sakit, Lord, we pray and I pray for a miracle of healing, Panginoon. Yung mga nasa ospital, mga nasa barig ng karamdaman. Yung mga nalulungkot, Lord, we pray and I pray for the restoration of the joy of salvation, the joy of service, Panginoon. Lord, yung mga may problema sa pananalapi, I pray, Lord, for your supply and provision
Sapagkat sabi mo, you are the supplier and provider of all our needs. Bigyan mo siya, Lord, ng talino, karunungan, mag-ito man ay trabaho niya, magiging negosyo niya, Panginoon, lahat ito ay matatagpuan niya lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ng aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. Bukas po uli. God bless you all.